May agam-agam ang isang dating kongresista at miyembro ng gabinete sa kautusan ng Office of the Ombudsman na i-release ang SALN ng mga kongresistang kanilang iniimbestigahan. Alamin kung bakit sa report na ito ni MJ Mondehar. At sa linggong ito, pag di namin nakuha yung mga SALN na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya. Yan ang babala ni Ombudsman Boying Rimulya kay House Secretary General Cheloy Garafil kung hindi ilalabas ng Kamara ang mga hinihingi niyang dokumento. Ito ay ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresistang kanilang iniimbestigahan. Kabilang dito ang mga congressmen na sangkot sa mga anomalya sa flood control. Trabaho naman ng ombudsman yan at maganda tinitingnan nila yung mga SALN. Medyo ang akin lang kasi, meron tayong impeachment na pinagdadaanan ngayon. Questionable naman ang timing ng SALN request para kay dating Congressman Mike Defensor. Kasalukuyang dinidinig ng House Committee on Justice ang hirit na impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ito na ang ikalawang tangka sa Kamara para ipa-impeach ang bise matapos ideklarang unconstitutional noong 2025 ang unang reklamo. Kailangan naman ng hindi bababa sa 106 na kongresista mula sa mahigit 300 congressman para maaprobahan ang impeachment case sa Kamara. Sa Senado, kailangan ng hindi bababa sa 16 na boto mula sa 24 ng mga senador para sa conviction. Sa cloud na kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan ang mga senador at kongresista na sila naman ding nagpapasya sa usapin ng impeachment. Hindi ko sinasabing si Boying, si ombudsman, pero baka naman may mga ilang tao sa gobyerno na gamitin ito para i-weaponize, na gamitin ito para takutin yung mga kongresista na pagka kayo hindi bumoto, ay kakasuhan namin kayo. Nauna nang binanggit ni Navotas Representative Toby Tiangco na inalok umano ng funding allocations ang mga kongresista kapalit ng suporta sa first impeachment ng VP. Ginamit raw dito ang unprogram appropriations sa national budget, bagay na itinanggi naman ng Malacanang. Baka siguro yung budget medyo hirap sila ngayon dahil nga may mga krisis tayong kinakaharap. Wala silang pambigay sa mga kongresista katulad ng mga nangyari ng mga nakaraang araw. Wala ng mga maleta na ubos na. Baka ito na yung gamitin na takutan na. Pinayuhan naman ni Defensor ang mga kongresista na pag-isipang mabuti kung susuporta o hindi sa impeachment. Bilang nagsilbi ng 9 na taon sa Arroyo Cabinet, iginit ni Defensor na bilog ang mundo, lalo na sa politika. Sa ating mga miyembro ng Kongreso, tingnan po nila na mabuti yan. Hindi permanente ang sitwasyon natin. Magbabago po ito. Darating ang panahon, magkakaroon ng paghusgahan tao. No? At pagka po pa si VP Inday Sara, di ba? Kaya dapat ang maging desisyon ng mga kongresista ay huwag sila magpatakot. Ang desisyon ng kongresista kung ano yung dapat at kung ano ikakabuti ng ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, SMNI News. Tinawag na pambabastos sa hudikatura ni Attorney Harry Roque ang pag-issue ng House Committee on Justice ng subpoena laban sa self-proclaimed bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Narito ang balita. Kasama si Ramil Madriaga at abogadong nagnotaryo sa kanyang affidavit sa mga pinatatawag ng Kamara para sa nakatakdang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte sa April 14. Si Madriaga na nagpakilalang bagman ng Vice Presidente ay kasalukuyang nakapiit sa BJMP Taguig dahil sa kasong kidnapping. Ayon kay Attorney Harry Roque na tumayong private prosecutor ni Madriaga, walang bisa ang subpoena ng Kongreso. Git niya, ang mga bilanggo ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Korte at hindi ng Kongreso. Hindi nila po pwedeng isupina isang tao na walang permiso ng hukuman. So hindi dapat supina ang inisyu nila kung hindi dapat sila naghain ng motion para nga mapaharap itong si Madriaga dahil walang bisa ang kanilang supina kapag ang isang tao ay nakakulong. Binigyan diin ni Roque na ang hakbang ng Kamara ay malinaw na kawalan ng respeto sa hudikatura bilang isang kapantay na sangay ng pamahalaan. Dahil talagang linalabag nila yung prinsipyo na pantay-pantay ang hudikatura, ang legislatura at ang ehekutibo. Tinawag din niyang polluted source si Madriaga at iginiit na hindi dapat pagkatiwalaan ang testimonya ng isang taong nahaharap sa mga seryosong kasong kriminal. Bukod kay Madriaga, naglabas din ng subpoena ang komite para sa mga dokumento mula sa Commission on Audit, Bureau of Internal Revenue, Ombudsman at NBI kaugnay ng investigasyon sa confidential funds at SALN ng Vice Presidente. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.